Ito na. 1, 2, 3, 4. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you give me. From the everlasting to the world we lead, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world, you live again. Hallelujah. For all you've done. Sing it, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you give me. From the everlasting to the world who live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, you live. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way, the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done, sing hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Yes, Lord, kadagiti amin nga naramid mo apo, itibiyag mi o Dios, idayaw da ka apo, itanong da ka. Si kaapo, imunga ka, gapo apo. Impakita mo Diyos, ipamatmat mo tilupo mo Diyos, at daging kaapo di pa nakabalingin. Turay pa apo, kadagiti sawang kaming nalakaman mo Diyos, bungo na maapo di pa nakabalin mo. Amen. Tapno kastawo apo, may mutagtagan mi, maharama to Diyos. Di inaldaw pa nagdedisyon na maapo ti anak mo, kas pa nagdedisyon mo kada kami, agdengag. Kas tama daw Diyos, kadagiti agdengag tupay. Madaydayaw ka po, madaydayaw ka una. Itinaganay ko nga Jesus, tinawat mo namin ito. Amen. Okay. Amen. May glass ko, yung mula ka na. Dali, nakakakayas mo. Sublatin mo dati yung extra. Kung nagpitahan. Extra na. Na, nagpizza. Patay ka niya. Kita ipos. Okay. Ate, adalin tayo tatakakabsat kat title na Examine Yourself or Reminder. Ate kat agijay attitude tayo nga amo tayo na well di tayo matinggal kan uno anyaman dita nga kaaya-aya kini apo. Okay. Ti kwatay ngartata ti Ate? verse tayo tatakat 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Okay. No Tagalog mat kakabsat, kaya't kung makipag-isa na kay Kristo, ang isang Kayat. tao, Kayat. kayat, Kunana, kayat. kayat,
Tagalog. Ilocano na dyan. Kung makipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Tinambor wag kakabsat nga, adalin tayo tata, kat murmuring spirit. Hindi mo do. Wan, amoy nga kakabsat kat, Reklamo ko na. wan, reklamador, wano complaining. Philippians 2 verse 14 to 15. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation in which you shine like stars in the universe, as you hold out the word of life, in order that I may boast on the day of Christ, for I did not run or labor for nothing. Amoy kabsat no maminsan nakarkaron no trabaho ti Apo ket murmuring gayam ket basul, murmuring isa sin ken complaining isa sin. Kung kuna mo no maminsan ket ore man pay murmurin wono ag nger ritom kung kuna nger ka kalaaso ket no ibagada no ka nga di mo tataaso no ka ket adda ti dinagam amo nga tao kag nger si tayo mo no ka numaminsan malipatan tay kakabsat kalkalpas mo nga nagpakanta kuma ati lang example lang mata ta isugarod mo ti may palagip kada tayo ta daduma no ka ket maditay mapigilan mo sarili tayo nga rod no ket si kamal lang tagpakanta kabsat no kuna dak siya kindi la sweet kunam nga dagdagos ay nagcomplain kan nasa mo adi nga rod. Iso nga examinin tayo datoy bagi tayo. Reminder. Nga kwa. Iso nga ko nakat Apo marmaring spirit gayam dakkel nga basol nang nangruna ket pinagserbiking ka. Tamalagip ko kaming kakabsat adi na-share ni ay kwa Joy idi na nga adi panggap ti padi nay ket di mat adi ko nanak nagadunga papadi ket urayan na no isuna mapili kuni ti ragsa na malagi pi adi preaching na nga ajay kuni ragsa na ket ampay nga ket si tayo no daduma ket di tayo nga naragsak nalapang nga dagdagos kanya dayjay napo ko nagpabas ay napo pakawanan na kunak napang nga dagdagos kanya dayjay kunak ket adi preaching na ni in-share na ni kabsa nga Joy kunak adi nga padi ide no kuanda kunak ano ni ragragsa na tamammano nga mapili ta nagadugor nga papadi Privilege. One privilege mo adi dakkel nga puntos mo adi nga kuan ay na salamat Apo kunan na siguro rin na lang ilagtulag si tay mo si agpakan ani siya kiting nagpanta kunating nga so nga kay na Apo kunak nasiya mo Apo may palagip mo dagitoy kunak tamo mi Apo ket basit laeng ti murmuring spirit gayam ket no kitaem gayam ket basol. Iso nga examinen tayo kakabsat agiti attitude tayo ti bagi tayo nga kwata talaga data gayam kuna na pay ti murmuring spirit ket maka-impluwensya ti tao. Wan agpapayso diki dahil nagarkano mang mga na di kaabay mo mat. Ma-influensya gayam. Maka-influensya ti tao. So, adi ko na nga transferring spirit. So, wagan anad tayo kakabsat. No, adi ko makit ugali tayo idi. Ugali tayo idi dayjay. Nga ugali tayo idi. Idi ko namon. Ore no, idi kalmang ko ul dayjay yun. Iso nga tata, examinin tayo nga dayjay ko makit haang kumano diket naragsak tayo ni bagada nga si kamang kabsat sige ure kwan siya wun ko namlatan unless laeng di ka nga nay kwa di trabaho kasi nay awan trabaho kat available ka wulatan taadi ket para kini Apo awan sakit awan excuses mo ajay wan amo tayon ngam panunutin tayo kakabsat murmuring spirit ka maka-impluwensya iti
sa bali nga tao. Okay. Tatta ko na, what is the sin of murmuring? Mm. The murmuring is rebellious sin against God. Murmuring is rebellious sin against God. Kasi lata may sa, di mo't atag gagamod sa kuno kung kuna nakagmurmurmur, agagamod. Adi ti may sapay. Iso nga data witchcraft ket, di ko dakas data, sin. Kag murmurmur na, ay napo dugsulik ti matana kung kagaw makangkangag. Kung kuna, lo kwa, adi ti may sapay, nga rebellious kini apo. Murmuring. Ado ka ti papananamot ti murmuring kat. Murmuring nga ikwada ka nga si kaman nagpakanta, si kaman ti agi-share the words of God, kasyay. Wan ado ti papanan ti murmuring. Iso nga examinin tayo. Lumablaban ka. Lumablaban ka nakarkaro ti pinagserbi kini apo. Kaato imeten ti ikwakket ato ko mamakamundo na kabsat. Una ato stubbornness. Di ba no kwakket agita amo tayo da duma. No kanay wono kwakket pagikuan man dayo ini. Well, mula nga baong siyempre amo nga road. Biki amuhan tayo. May sapay gam aji kakabsat. Ngam siyempre kun ate ga road ket ati mo panunot tayo no kan adamot iti step by step nga ramiden tayo adi tayo malipatan ket pakikuam to man aji kastoy kasla na kuangaminan aji kuanay plano mon tano malpas ko mga parpartak ket nakarkaron no kamet teng ke maditiriing tayo kajay uno ado ti pakakuan na ti murmuring kan idolatry aji idol mo na no data idol mo ket kas pangarigan koma at idol mo ket data santo kag murmur ka na po Ave Maria unan yan kaado mo ti kwate idol so idol mo ti kwamet unon anya data TV unon yaman adu ti kakuan ti idolatry agati ti tallumet nga word nga ni apo ket iso ti makareject agiti ti makareject kini iti pagayatan ti apo agiti murmuring iso nga beware tayo about murmuring talaga nga basol dayta beware of murmuring kanana kastamo ti complaining kabsat complaining spirit. Why complaining spirit is dangerous? Tangamin, number 1, complaining cuts off your vision for the future. Cuts off na. Iti vision tayo for the future. Tangamin no kakat, kunana dito ko, Jesus did not murmur and complain on the cross because his eyes fixed on the outcome for the joy set before him. Agpaypay sumat, dimbaga ni ama kini Apo Isus ket aramidem daytoy kunana ket nagtulnog. Ti kinita na latta ket aji maging victorious isuna ta para kanya tayo ket anak na. Hanang ibaga nga ampay nay ta siyak iti ko ada na ibaga na idi nga father kunana mot ket idi aji 7 anajay ay last word saday. Wan na ibaga na mot nga aji kap na aji nga kwaya de jay ket iso nga tikinita na latta ni Apo Susan aji future nga umay kanya na isong kasya tayo mathantay nga complain ta may sa ata nga may sa data nga dakus gayam kuna na pa di number 2 complaining is dangerous because it causes you to doubt God's goodness for the present. It causes agdadoubt kan agkumkumplain ka ket ora ni baga na kumamot nga ni Apo ket kasto iti papanam kasto iti agkumplain ka kasla ti kwam no kang ket adi kinasya at ti Apo ket agkumplain ka paylaeng the goodness for the present adi present ka ni Apo ka muna ti present mo adi umay nga future mo hanggang mo lata nga ibaga thank you Lord agkumplain ka paylaeng oray kumamo no aji basi lang iti adano katitid ni Apo kag complain ka paylang di ka pay pasalamat nagbasi mo ken Apo kun ang paylaeng unon yaman. Okay, number 3 complaining causes unbelief
to deepen in grow. Atapay, ti complaining kakabsat, causes unbelief. Adipit to deepen in grow. Agpay sumag. Kasano ka nga ro agromat na iti sa uti apo, kasano magaro nga agromat dayta kuano kumkumpling ka mal. Unbelief ka pa di ka mamati pa no tutusan. Ida kita sa uti apo, kumpling ka lang nga kumpling nga day ore ni baga ni apo nga anak ko. Agdengeg ka, kung naawan ito yung posible kanya, kumpling ka man kakasano ka garo nga umunag tata, iti sa uti apo, dagitamot dagiti spirito. Iso nga kakabsat, eksaminan tayo, dahil bagi tayo. At ibagi tayo kat, amutay dahil ibagi tayo kat. At talaga nga si tayo dahil mo nga kitaan ti sabali nga bagi, sika. Tati ikukam di ta kaatakararwam kat. Kaata pinag-grom ti sa uti apo, kasala di ko na nga ati kat example. The Lord told me something a while back. He said, unbelief is like a seed. If you water in it, will grow. Pay sumat. Well, no ti believe mo kumakit at no i-water mo at i-believe mo kat i-water mo dahil seed, dumakal, grow. Ngam no every time nga agko-complain ka at agarod mo no di mo wateran dayta makwam mga arod. Dumakal mag-arod dayta nga ananagana seed. Una iso nga kuna met apo pay so. Tagkumkumplain ka nga ron. Ori sibuga nga sibug daytoy. Lukas pangarigang kumanay. Sibuga nga subig daytoy din tumala dumakal kung kunam. Di syempre kasala kung kunta ko maaji sibugam. Isiga mang bagbaga. Tadagar ti power na. Ori no hamuna tayo nga kwamet mula laeng how much more ta tao. How much more kini apo nga kumkumplain ka kasano ka nga umunag tata. No complain ka mga complain. So nga murmuring and complaining invites greater adversity. Adversity could very serious dahito kakabsat. Unpleasant and difficulty. So nga nagiging nga adversity nga talaga kat kasano ka nga road. Apo ko nakat nagitigayam timadi. Isuma lang kung kuna no kakakabsat. Ore mampay na ta kasano kabayag mo nga naging Kristiyanon, no damot dagiti nga attitude, nga manglipod, kunam kumaadi mang hindrance, madi ka nga grow. So di adal-adal, kaya na apo ko na talaga nga eksaminin tayo. Kasalamat na kanya, mapang kami di doktor, kakabsat, eksaminin damot tatabagay. Invite da kamat. Kasi tayo, kasi tayo nga rin ko Kristiyano tayo, dapat eksaminin tayong inaldaw-aldaw. Ito kay spiritual life tayo. Adito number 1. So nga, ate nga kakabsat, be like a shining star. Kat agiti ko mga murmuring complaining, kat olden, akat ikatan tayon the old has gone. So be like a shining star. Tano makita mo tagiti kakabsat tayo. Kaamoy yung magarog ko di murmuring kat. Adi ko na ako nga ag-influence. Uno kun influensyaan natin sa bali nga tao. At complaining, murmuring. Iso nga, be like a shining star. Okay, ito may kadwa kakabsat, spirit of judging others. Kasla di Matthew 7:1-5. Nakunanan, wag ninyong husgahan ang iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano nyo hinusgahan ang iyong kapwa ay ganun din kayo husgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrusong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo,
gayong may malatrusong puwing sa iyong mata. Saan mo nang nakita nga Wa- truso? Wa- Saan mo nakita? No espiritu, Ano na makita? one, ay daduma kakabsat nga may paysumat, agiti spirit of judging others. Makikita yung dagiti ugat. Ngatingad ka. Ngatingad. Ang apo ko ang payso apo dyan, spirit of judging others. Ang judges ka kanya na, kita mo, dahita ako, nagpakalaing mood ko. Hello, kuya? Agpakalaing mood kung kunata yun ay. At dalata na dyan yung panunot tayo, nagpakalaing mood, kita umot ako. Kung kunata kasi kanata. Si kanata, kakabsat. Aging sa uka dita, si kanata. Dakil pa'y maganti truso data, puwing data matam. Muka. Ay, apo ko apo, giyamang kami apo ko na. Katagito nga, spirit of judging. Spirit of judging kakabsat, dakkel dayto, may kadwa dayto nga, dakkel nga basol kini apo Diyos. Tamuyo, ati matatay kabsat, gamitin tayo. Adi ko na nangarog nga, Luke 11:34. Your eyes is the lamp of your body. Ata, isu ti silaw ti bagi tayo. Ata, mata. Kidim ka. Agkidem kang, madimon og kidem ka, ta baka may patublak ka man. When your eyes are good, your whole body also is full of light. Na. But when they are bad, your whole body also is full of darkness. Takasano ko iso ti silaw. Mata. Ati matatayo ko iso silaw. Kung kuna na pa 2 Corinthians 7:1, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates. Adi ka, contaminates la unay, body and spirit, perfecting holiness out of reverence of God. The contaminate kabsat, makahawa, contaminate, makahawa, dapat si tayo, Contagious. well, kan reverence paggalang, dapat kat tigay pinaggamit tayo lang ang ating matatayo kat adi kaaya-aya. Tano dagiti kakadwa tayo kat makontaminate da nga kasjay da mo isugarod kat makita da ni kita mata nga kabsak kakwa at ay us-usarin na day tamata na ti kinasyaat kikitaan na ko na ti kwa holiness lang ni Apo kada kasto agpaiso narigat nga ko antay day tingem amuyo gapo tagbibiyag ta kini Apo ket kararag lang ti kwala day toy adi kwa connecting mo kini Apo Dios narigat nga aramiden tadatoy tay palagarud lubong ngem amuyo kakabsat ti grasya ti Apo no makipagkungkontak ka kanya na ket iturong na kat Holy Spirit na magtulungan na kakag nga makwatay dagitoy awan ti perfect pay laeng awan ti kunana nga rod nga mabasa tayo nga awan pa ti perfecto ore man pay church ore man pay sino nga tao awan ti perfecto ngem may salaeng ti perfecto ni Apo Dios iso nga kakabsat usarin tayo kaday panunutin tayo nga dahil matatayo ket isu ti silaw iti bagi tayo isu ti silaw iso nga kunana dito be the light of the world. Amen. Okay, number 3, spirit of laziness. Ato yan kakabsat, spirit of laziness lazy ka nga kwan kunana nga rod ate Proverbs 19:15. Ang taong ay laging nakatihaya kaya't siya'y magugutom, walang panlagay sa sikmura. Kawikaan. Wen, kasla kamo na no madika nga mangmanganti sa uti Apo. Kasi siyempre ata spiritum kukmutong. Iso nga ating matlatamot, ating tamad nga tao met. Kunana
nga ating nga tamad nga tao matakit, syempre di magbabasa ti Apo, di syempre kumutong tamad pay nga mapanagtrabaho, kawan anang arati kabil na di kanin na kuma, sikmura na di tiyan na. Ilocano ma, may maya. Sige mga rod Ilocano. Te, Ilocano ma. Ati Proverbs 19:15, kuna na pay, ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Proverbs Proverbs 19:15. Maya kita Ilocano siguro dito. 19:15. Well, May maya nga dinggan. Okay. Ituloy mo na tati agsadot. Maturog ka, iti kay kayat mo. Ngam, agbisin kanto. Uwi na. Iso ka kastamot. Translation na maya. Well, kada di man pay Proverbs 13:4 manang. Tuloy mo lang. Kastamot no nasaduk ka nga basa ti Apo, akong kumutong takararwam. Lupay kasano ti panagtarigagay ti nasadot, iti may sa abanag, pulos adinan tumagunod. Well, Nagagat a tao, mahala na amin, kayat na. Kan nagsirbi ka kini Apo, nga aji ko na nga ro nagsirbi ka di aji ko na seek ye first the kingdom of God ko na nga ro don. Akasikam ni Apo ko nung nasaduk ka nga ro nga basa ti sa uti Apo mo nga ro. Ba mo masidod. Kumutong ka Kumutong ka, kakabsat, iso nga ato spirit of laziness, may sa dayto nga kwa, ay nakabukbuteng. Kabukbuteng dayto may sa ato nga basol, dakkel nga basol dayto, spirit of laziness. Kumutong takararwam, at spiritual life mo. Kuna na pay, bakit ganon, kuna na? Bakit di ako makakapagbasa ng Biblia? At iti nag-pinas nga basa na panay. Minsan, choose tayo, binigyan tayo ni Lord ng 24 hours a day, sobrang pag-deal pa rin. Mawala na kahit 30 or 30 minutes para sa pagbabasa at pagre-reflect sa mga salita ng Diyos para gamitin mo sa pagpapahinga. Pero, mas gugustuhin mo pang magpi-Facebook? Imbis nga agbasa ka ti sa uti Apo, tagpapahinga ka, ag-Twitter ka, ag-text ka dyan, tapos, panunood ng mga paborito mong teleseries, nukan ibagamton, agitito ti dahil hilamon, takasano, nakwakan to dyan, at ay na-enjoy mo ton, na-enjoy mo, agito yan ti kwanan, agito ti maalam ton, naging busy ka dayayan ta. Siyempre, text, nalipata mo. No kan, buringan, kunamon ti sa uti Apo, nakakaantok kunamton. Dagito iti maalamon nga ugalin. No kan kunamton, masadsaduta kon, tinatamad na ako, kunamon. No kan, may kaupatan, kunamton, kanya, tunibigatan, madinto nga malpas ti biga mo, bukas na lang, kunamon. Bukas na lang, saan mo ito ibagan? Dito number 5, dahil hindi natin priority si Lord. Tanay ka nga ro din na aji imasin nay, kuna nag-come in taste, the Lord is good, kuna na kuma. Nagkatan, aji kwanan, aji raman mon, naingganyo ka dagito yan, agiti tiri-series mo, nasakit ngamin iti, kuamon numadi mo makwanay dagi naldaw-aldaw. Everyday. Kardo dalisay. Madinton. To nabigatan ko namon tabisikan. Agiton teleseriesan kadakan agiti gayam kabsat ti spirit of laziness. Spirit of laziness. Kuna na tuwing kapahalagahan natin ang salita ng Diyos. Hindi lang tuwing Sunday at midweek service or problema sa buhay araw-arawin natin na basahin ang salita ng Diyos. Alang dagijay, alang nga, kunamong kat gapo tawang problema, at paisi-isi ka tawang nga problema, malipata mon.
tanawili ka nga rodan nagijayan teleseries, pag-twitteran, kadakwang kakabsat. So ato ti spirito ti laziness. Siyempre, di mo buklatan ng lazy ka nga rodan, no ka nabanog ka to, turog mo, bukas na lang ko na mo. Nagpukaw pa ito sa Bible ko. Di mo pa ayan na misplace mo di Biblia mo. Okay. Tapos kuna na dito, ang Biblia, ito yung iniwan ni Lord sa atin na instruction para sa daily living natin. Gaya ng mga gadget, may instruction din. Tapos, read and meditate always on God's words. Kuna na nga dito yung kabsat, Matthew 4:4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Tapos kuna na Joshua, "Keep this book of the law always in your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." Di Tagalog mo, wag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad sa iyo. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Okay. Last verse ng kakabsat. Sayon to nayunan, dagdagan. Hebrew 12:2. Let us fix our eyes on our Lord Jesus alone. Ay ko na nangarod, no perfect church, no perfect family, no perfect God, but we have a people, but we have a perfect God. Amen. Talang kakabsat. Sabay kinaapo ta dati napidot yo nga kwa naibati kada kayo ket examinen tayo. Let's examine ourselves or reminder all this attitude. God bless. Bye-bye.